nga ba maibabalik ang pagmamahalang winasak ng kasalanan, pagtataksil at mga sugat ng nakaraan? Ano ang naghihintay sa single mother na araw-araw hinahabol ng problema sa pera, responsibilidad at takot sa kinabukasan? Paano mababago ang taong lumaking puno ng galit, lamat sa pamilya at bisyo? Do not worry! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Anong tumatakbo sa iyong isipan ngayon? Worry? Come and find rest here with us. Alam mo, Peter, I remember when I was a young mom, and we had 2 kids na, boy and girl. So dapat tapos na. Okay na. Yeah, Natuloy di ba? combination. Tapos nabuntis ako on the 3rd after 6 years. Uy! So Surprise! So I was so worried. Okay. I was worried because I was thinking of expenses, Right. the things that trouble us during those times. And then I was also thinking of parang kaya ko ba? Tama, right. Kakayanin ba namin ito? But the Lord spoke to me as I prayed. Kasi nilapit ko sa Diyos eh. Humingi nga ako tawad eh. Lord, alam ko blessing to eh, pero amen. parang hindi ko makita. But He was just saying, I love that child more than you can ever love that child. So I want you to praise me. So talagang I just, by faith, praised Him, thanked Him, and now she just defended her thesis. She said, Mama, I'm done. Na. Praise God. Tulad mo, dumaan din sa matinding pag-alala sina Darlene at Rafael. Isang relasyon puno ng kasalanan, sakit, at paulit-ulit na pagkasira. Paano kaya nila hinarap ang bigat ng kanilang mga alalahanin? Let's find out. Yun yung pinaka-proposal niya na kung di rin lang ikaw, wag na lang. Pinagpipray niya ako lagi. And very supportive siya sa akin. Kaya para sa akin, sabi ko, Lord, hindi ko din kaya nang wala siya. Ganun pala niya ako kamahal. Iisa man ang mundong kanilang ginagalawan, parehong may kanya-kanyang pamilyang pinagmulan. Ito ang bakas ng kahapon ni Rafael at Darlene. Growing up as a pastor's kid, pressuring and confusing. Kailangan mo i-maintain yung identity na pastor ng tatay mo. Kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka. Music director ako sa church namin. Parang ako yung tinitingnan ng maraming tao. But then, hindi nila alam I was living a double life. Naging hayok sa sistema ng mundo si Rafael hanggang sa nilamon na siya nito. Samot-saring bisyo mayroon siya at ang pinakamalala ay ang pambababae. Pagka ganun ka, babaero ka, marami kang girlfriend, na you engage in early premarital sex, parang cool ka eh. Yun ang uso eh. Matinik ka. Habang nasa kolehiyo, tuluyan siyang nagapos sa tawag ng laman. May mga nabuntis at pinili niyang ipalaglag ang sanggol. Though alam ko na mali, kahit ako nasasaktan ako sa gagawin ko na yun, mas pinili ko yun. Kasi nga, sabi ko nag-aaral pa ako, hindi pa ako ready. Gusto ko pa i-enjoy yung kabataan ko. Si Darlene naman, iniwan at ipinagpalit sila ng kanilang ama sa trabaho. Nag-working student upang makapagtapos ng pag-aaral. Nagkaroon ng mga toxic relationships, kaya naghahanap ng tunay na lalaking magmamahal sa kanya na hindi siya iiwan. Si Darlene ay isa sa mga babae ni Rafael nang sila'y magkatrabaho sa isang BPO company. Sinagot ko siya, hindi ko talaga alam na may girlfriend siya. Parang nalaman ko pa nung araw na aalis na siya kasi hinatid na niya ako pa uwi. Sabi ko nung, gara naman ito. Parang may girlfriend pa siya pero nag-girlfriend pa ulit siya ng iba. Tapos sasabihan ko pa ng I love you, gano'n. Gusto ko din kasi siya. Kasi hindi naman natin matatanggi eh. May itsura naman talaga siya. Pogi talaga siya lalo na nung kabataan niya. One of the reasons kung bakit hindi ako nag-give up at feeling ko ikaw si Mr. Right, kasi napanaginipan kita. And kung napanaginipan kita, right after kong mag-pray, ibig sabihin may gagawin ng Lord. Matapos ang ilang buwang pakikipagrelasyon kay Rafael, Nung time na bigla akong nalamang buntis ako, nagulat ako. Kasi sabi ko, sa dinami-dami naman ng lalaki, dito pa sa talagang talamak na babaero. So, hindi ko siya plinan, pero somehow in my mind,
I actually thought never ako mabubuntis. Bakit? Kasi nga meron akong PCOS. So dahil may PCOS ako, wala kasi loob ko hindi ako mabubuntis. Galit na galit ako. Andun yung duda sa puso ko. Nakipag-date sa isa naming katrabaho. Sabi nga, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Pinapaamin ko siya na kung may nangyari sa kanila. Kasi syempre inuman eh. So nang nabuntis siya, sabi ko, di ko sure kung akin yan. Akin ba yan? Kaya nung sinabi niya sa akin na ipalaglag, my reaction was a really hard no. Kasi buhay yun eh. Para sa akin, kung papatayin mo yun, baka ako din. Eventually, di ba? Mamatay din ako. Ipinagpatuloy ni Darlene ang kanyang pagbubuntis. Pinagtapat sa kani-kanilang mga magulang, subalit patuloy sa pambababae si Rafael kahit na sila'y magkasama na sa iisang bubong. Talagang naglong pa rin ako sa idea na one day magkakaroon ng family yung baby ko. Kasi naniniwala ko, baka maawa si Lord. Kasi nga, miracle baby siya eh. Kaya baka magkaroon din ng miracle yung relationship namin. Isinilang ni Darlene ang kanilang anak na wala sa tabi niya si Rafael. Habang lumalaki ang bata, si Darlene ay nagkarelasyon sa may asawa at anak. Nung mga time na magkahiwalay kami, napapaisip na rin ako, ay habang mo naman, anong karapatan mong mag-isip ng ganyan kay Darlene, hugos-gachi at magalit sa kanya ng gusto? Ikaw naman nauna. Nung nandun pa siya sa lalaki niya, nag-give up na ako eh. Ayoko na, let go ko na siya. Ngunit makalipas lamang ng ilang araw, bumalik sa kanila si Darlene. At dahil naging obsessed siya, gusto niya akong, feeling ko kung hindi ako aalis sa relationship na yun, baka patayin niya ako. Kinasahan ako ng baril eh. And nung panahon na yon, dun talaga ako nagsimulang tumawag sa Panginoon. Lord, gusto ko mabago yung buhay ko, yung anak ko din. Ayokong ganun yung maging tingin niya sa akin, na hindi ako magandang klaseng babae. Hanggang sa isang araw, nasaksihan ni Darlene ang panalangin ng kanilang anak. Sabi niya, Lord, sobrang love ko si Mami at Daddy, pero huwag sila maghiwalay. Patawarin na po sila sa mga kasalanan nila. And up until this day, yung word niya na patawarin na po sila sa mga kasalanan niya. As a child, hindi naman niya nakikita yun eh. Pero paano mo malalaman na ang nanay at tatay mo makasalanan? Sa panalangin yun ng anak, lalong nabuksan ang isip ni Darlene na tahakin ang tuwid na daan. Nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. Unti-unti naging seryoso siya sa ministry, naging seryoso siya sa pag-aalaga ng anak namin, pati ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko na ring baguhin mo ako. Yung galit, unti-unting pinapalitan ng Panginoon ng forgiveness, ng love. Tinugon ng Panginoon ang bagong buhay na hangad ni na Rafael at Darlene para sa kanilang sarili at upang magkaroon ng buong pamilya ang kanilang anak. Humiyak akong tawad sa kanya. And then, nag-iyakan kami. And then, sabi ko sa kanya, gusto mo magpakasal na tayo? Yun yung pinaka-proposal niya na kung di rin lang ikaw, wag na lang. Kaya para sa akin, sabi ko, Lord, hindi ko din kaya nang wala siya. Sa biyaya, gabay at katapatan ng Panginoon, tuluyan ng tinapos ni na Rafael at Darlene ang halos 4 na taong puno ng kaguluhan na pagsasama bilang live-in partners. Setyembre 2015, sina Rafael at Darlene ay ikinasal. We owe it all to the Lord. Siya yung tunay na may akda ng love story na. He's using us for His glory. And He's using our tragedy to a testimony. It's always really Him. That's why lagi kong sinasabi sa kanya and then sa anak namin na everything we have, everything we are right now is because of Him. Yung grace ng Panginoon na hindi nagbabago at hindi nagkukulang. It's always there and it's always available. Kaya isa yun sa lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon. It's all by the grace of God. Upang hindi na muling malihis ng landas, sinisigurado ng mag-asawa na Lagi may time kami to pray together and we share the Word of God. Nagsisimba kami magkasama. We always say, I love you. I love you. Every day, we make sure as much as possible to remind each other na mahal namin ang isa't isa. Wow, 4 years is a long time. But yet Darlene did not want to give up on the marriage or on the hope that one day I will be married. She prayed, she persevered. Yes, and you know what? It says there that the husband saw how the wife changed. Right. Diba? It was the demeanor, the conduct, of Darlene that made him pray, ako rin, Lord, baguhin mo. Praise God, Nakita diba? niya kasi yung pagbabago kay Darlene. Oo, grabe. Kahit gaano kagulo
ang buhay mo, kahit gaano kabigat ang nakaraan mo, hindi hadlang yan para sa grace ni God. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ni na Darlene at Rafael nung tumawag sila sa Diyos at natutunan nilang isuko sa Kanya ang lahat, yung galit, yung pain at pati worry. Minsan kasi, kaya tayo nalulunod sa problema dahil pilit natin itong binubuhat mag-isa. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Handa siyang tumulong, magpatawad, at magbago ng buhay. All you need to do is to come to Him and surrender to Jesus your worries, your sins, your whole life, trusting that He will forgive you. He will carry your burdens and lead you into a new beginning. If that is your desire, we can pray right now, and surely the Lord will hear. Let's pray. Just say, Lord, today I choose to let go of my worries. I choose to let go of my past life. I choose to let go of trying to figure out and running my own life. Ikaw na, Lord. Ikaw na mag-take over. So, Lord, this is my desire. And so, Lord, I surrender my life to you. My past, my present, and my future, I want to turn it over to you. So I ask your forgiveness and ask you, Lord, to change my heart, transform my heart. Remove all the sins, all the bitterness, all the issues of the past. Forgive me, Lord. And right this moment, I choose you. So, Lord Jesus, come into my life, be my Lord, be my Savior. Thank you for forgiving me. Thank you for setting me free. This is my prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Magdodonate tao sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax ka na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na!
Sa Jerusalem, araw-araw na hinaharap ng single mother na si Naomi ang napakabigat na laban. Siya ang nagtataguyod sa 3 anak habang inaalagaan din ang kanyang inang may kapansanan na tumakas mula sa digmaan sa Ukraine. Bagamat may iba't ibang trabaho si Naomi, patuloy siyang nilulunod ng problemang pinansyal habang pilit na binubuhay ang kanyang pamilya sa isang maliit na apartment. 2 ang kwarto namin. Kami ng anak kong lalaki ay natutulog sa sofa sa sala. Ang nanay ko ay nasa isang kwarto at ang mga babae naman sa kabila. Kailangan namin ng mas malaking space pero mahirap humanap ng abot-kaya na angkop din sa aming pangangailangan, lalo't may kapansanan ng nanay ko. Sa loob ng maraming taon, mag-isa niyang pinapasan ang matinding pagsubok na ito. Nabubuhay kami sa sweldo lang. Napakahigpit ng budget. Minsan hindi talaga sapat ang pera. Dumating ang pag-asa kay Naomi nang maipakilala siya ng isang medical team sa CBN Israel. Binigyan siya ng pagkain at binayaran ang kanyang mga overdue na bayarin. Inihanda rin siya sa mas magandang kinabukasan nang sagutin ng CBN ang kanyang training para sa trabahong may mas maayos na kita. Lubos akong nagpapasalamat na pwede na akong mag-aral ngayon. Magaan ang pakiramdam ko, puno ng pag-asa. Marami kayong natutulungan at isa ako sa kanila. How awesome is that? Kasi Felici, love does not pick and choose. When you, maski na malayo, maski na malapit, when you wanna extend help, pupunta ka doon at you will really be the extension of God's loving hands and feet, di ba? Para ma-experience sila yung tunay na pagmamahal and care. And doon mo makikita na God is sovereign, nakikita niya lahat. Amen. He sees your needs and He will meet it according to His riches in glory. Di ba? Ganyan ang pagtulong sa ating kapwa. Walang pinipiling edad, nasyonalidad o estado sa buhay. Dahil sa mga partners ng CBN sa buong mundo, na ipadaloy natin kay Noemi ang pag-asa at pagmamahal ng Diyos. At habang tumutulong tayo, may paalala rin ang Diyos sa atin na nakasulat sa Matthew 6:31-33. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat or what shall we drink? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ang ganda ng promise na yan. Habang inuuna natin si Lord at tumutulong tayo sa kapwa, siya naman ang bahala sa pangangailangan natin. Kaya hindi natin kailangang matakot na baka maubusan tayo kapag nagbigay tayo. Dahil ang Diyos ang ating provider. Faithful provider. Kaya sama-sama natin ipakita at iparamdam ang pag-ibig ng Diyos sa maliit man o malaking paraan. Be a CBN Asia partner now. And to donate, just scan our QR code flash on your screen or visit cbnasia.com/give for more details. Araw-araw, ang dami nating worries. Natin ang sakit, utang, kahirapan, broken relationship, at kung ano-ano pa. Kaya huwag tayong tumigil sa pananalangin. Let's push, Pilipinas! Pray until something happens! Patuloy tayong manalig at magtiwala sa Panginoon sapagkat Siya ay tapat at sasagot sa ating mga panalangin sa Kanyang tamang panahon at paraan. Tulad ng prayer request ni Glenda, ipag-pray niyo po na sana ma-solve na po ang lahat ng problema po namin. Ang hirap na po. Heavenly Father, you are the God of grace and wisdom. So pour your wisdom upon Glenda. Lord, teach her exactly what to do step by step, that all these problems and difficulties shall be solved by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name, amen. 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 Another prayer request mula kay Jessery. Lord, please heal my mother from heart failure and my father too.
Heavenly Father, thank you that you are the strength of our hearts. Panginoon, we pray that you will touch the hearts of the parents of Jessere, Lord, that you will speak healing, speak wholeness, Lord, repair what needs to be repaired in the name of Jesus. Amen and amen. And we would like to pray also for all those who are watching us who are also going through health challenges. Father God, nothing is too hard for you. Nothing is too difficult for you. You are the God of the impossible. Speak your word into the lives of our viewers. Father, speak healing in the name of Jesus. By his wounds, you are healed. In Jesus' name. Amen. Amen. Felici, Amen. someone's been looking for a job. It's almost been 7 or 8 months. And the Lord is opening a door for you. Do not give up. In fact, start praising and thanking Him now because that job is already done, sabi ni Lord. Para sa iyo yan. In Jesus' name. Amen. Amen. Ito naman, praise report mula kay Ali. Salamat po sa pagsama sa panalangin. Last week, nanalangin akong mag-provide si Lord para makabayad ako ng credit card ko at after a few days, sinagot niya. Hallelujah. Nagkaroon ako ng weekend work at binayaran ako ng triple sa dati kong rate. Biro mo yun, times 3. Praise God talaga. Ayan, amen. Kung kayo rin ay may answered prayers o prayer requests, narito ang aming prayer center representatives para umalalay, ipagdasal kayo at samahan kayo sa pasasalamat sa ating buhay na Diyos. You can call us at 87370700 or send us a message through the 700 Club Asia Facebook Messenger. You can also post your message on the 700 Club Asia social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang ating mababasa dito sa Push Pilipinas portion. Samantala, sa susunod nating kwento, nagkaroon ng hinanakit si Billy sa kanyang ama. Bakit kaya? Maayos pa kaya ang kanilang relasyon? Ating alamin sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. So stay with us. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Namulat sa kahirapan ng buhay si Billy. Bagamat nagtatrabaho ang kanyang ama, kadalasan umuuwi itong lasing. Wala na siyang gagawin kundi awayin si nanay. Pero hindi naman po siya nanakit, pero nag-aaway sila. Pero talagang pinangangambahan ko pag lasing siya is baka mapaaway siya. Dahil sa pangyayari, Pumapasok sa akin yung hatred. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako masyadong lumalapit sa tatay ko. kung ano ang ayaw ni Billy sa kanyang ama ay siya na ring ginawa niya. Nakakalungkot, hindi naman ako proud. So malaking pagbabago kasi hindi naman ako minsan umuwi sa bahay nang hindi lasing. Tapos hindi naman ako nakakatulong sa bahay. Nang dahil sa pagbibisyo, nagkaroon ng prostate cancer ang kanyang ama. Unti-unti yung nag-deteriorate, nakikita ko nahirapan ng tatay ko na tanggapin yung may sakit siya. Sa pagkakataong iyon, may isang misyonero na dumayo sa kanilang lugar na nagbahagi ng salita ng Diyos. Nag-invite sila na ipag-pray yung mga may sakit. Nakita ko siyang lumapit. Tapos na ipag-pray siya ng isang missionary pastor. Dahil doon, unti-unting nakatanggap ng kagalingan ang kanyang ama. Nakilala niya rin ang Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Thankful talaga ako sa Lord dahil sa naka-receive siya talaga ng intervention mula sa Panginoon. Yung glory ng Lord ay pinagaling siya. Bukod sa physical at spiritual healing, unti-unti ring hinilom ng Panginoon ang mga bisyo nito. Iba yung pagbabagong nakita ko.
Dahil sa pagbabagong nakita ni Billy sa ama, unti-unti na rin siyang nagbago. Nung nalaman ko, na-share nila ako doon about sa kabutihan ng Diyos, sa kapatawaran ng Diyos sa buhay, pwede tayong maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sinimulan tahakin ni Billy ang pagbabago. Iniwan niya ang pagbibisyo at sa tulong ng pagmamahal ni Jesus ay napatawad niya ang kanyang ama. Dagdag pa rito, siya ay nakasal at nagkaroon na ng sariling pamilya. So, naging father figure na ako sa aking asawa, sa aking anak, na improve yun dahil may takot na ako sa Diyos. Dahil nakaranas ako ng pagpapatawad sa Panginoong Jesus, nalaman ko na kaya niya akong patawarin. Napatunayan ni Billy ang isang mahalagang aral mula sa Diyos. Thankful talaga ako sa Lord, hindi niya ako sinukuan. Naranasan ko ang paglaya at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa aking buhay. Ang Diyos ay nag-reach out sa mga tao, gustong makakilala sa Panginoon. Alam mo, Felici, wala naman perfect parents. But we are commanded by God's word as sons and daughters, no, to honor our father and mother. And so that we inherit the blessing that all will go well with us. We will live long in the land the Lord your God is giving. So, hindi porket ang father mo ay, let's say, lasinggero or babaero, or hindi mo siya i-honor. No, i-honor mo yung pagkatao niya, not his behavior. God will judge his behavior. So we honor them in obedience to God's word. And I think it's difficult though to do that kapag meron kang sama ng loob towards your father, diba? Kaya we have to release forgiveness. Ayun. The only way is kung you make a choice, no, na papatawarin mo yung nag-cause ng hinanakit na yon, diba? Kasi pag hindi mo pinapatawad kasi, di ba, parang root yun eh. Correct. Di ba? Na parang talagang hihilahin ka pababa, everything will get affected. So, pero kapag nagpatawad ka, ikaw ang lumalaya. Amen. Di ba? And I think that's exactly what happened to Billy. Nagbago ang buhay niya when he made the choice to forgive his father. Yeah, and so we want to take a moment to pray for all those in that situation. You have something against someone, you gotta forgive and ask God to give you the grace to do that. So let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we pray for all those watching this very moment in that exact same situation, that you're carrying this pain, this unforgiveness in your heart. So the Lord, pour grace and strength upon their hearts right now, so they're able to release this unforgiveness, this pain, and give it to you, Lord God, and so that they may receive freedom and be set free from that hardship. Even now, in the name of Jesus, be set free. Hallelujah. Even now, in the name of Jesus, walk in freedom. In Jesus' name, in Jesus' name. So the Lord is removing your worries, your concerns, your bitterness this very moment. He's Thank you, Lord. Uprooting all those bitter roots from your heart. So release that, kapatid, in the name of Jesus, and receive God's love, total, complete, and full, in Jesus' name. Amen and amen. Sa buhay, anumang worries ang bumabagabag sa atin, sakit, hinanakit, kahirapan, o kasalanan, isuko natin yan sa ating Panginoon. Paalala sa atin ng Diyos sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Huwag mong solohin ang iyong kabigatan sa buhay. Nariyan ang Diyos para tumulong, magbigay ng lakas at pag-asa para sa iyo. Kaya ngayon, bitawan mo na ang worry at hawakan mo ang pangako ng Diyos. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Call the number on your screen or scan the QR code displayed. God bless you more and more. Parang binagsak lahat ng mga problema sa akin. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talagang mahal mo ako, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap po mawala ng isang tatay, yung taga-provide ng pangangailangan ninyo. Those times na talagang everyone hated me, God would always remind me how much He loves me.